Paldo, paldo, paldong, paldo, paldong, paldo. Okay. Gusto kong balikan itong si Paldong Paldo Raffy Tulfo na ito. Kasi nangako siya nung kampanya na Tulfo Brand of Justice ay dadalhin daw niya sa Senado. Paglalaban ng karapatan ng mga mahihirap. Kumbaga yung istasyon niya dadalhin niya sa Senado. Pero pagdating niya sa Senado, ano naman nagawa niya? Alam niyo ba noong una, nung kapapanalo niyan, even before nung kampanya, sobrang lakas niyan. Yung bang tinatapat siya kay VP Sara, malakas. As in, halos half-half na 50-50 siguro. Pero hindi kasi tanga ang mga tao. Nakikita nila na walang kwenta rin itong taong ito. At naging ano na sila political dynasty sila na walang silbi. Nakita ninyo yung kanyang anak na kung gumasta ng party sa Estados Unidos. Ano yun? Nag-viral yun. Parang ang tanong, saan kaya nila nakukuha yan? Ha? Kasi kahit sabihin natin na malaking kinikita niya sa kanyang station, sa kanyang sa YouTube channel niya or sa channel, sa platform niya, sa dami ng mga staff niya, mga tao niya, hindi mo rin may pagkakailan na malaki ang mga babayarin niya yan. Kaya nga, kung totoo sila, kung totoo siya, gusto niyang tumulong, hindi naman niya kailangan pumunta pa ng politics, di ba? Pero pumunta sila. At hindi lang siya. Dala-dala ang mga Tulfo. Wala naman silang mga kwenta. At tignan ninyo, no? Ang kinakaya-kaya lang ay yung mga maliliit na tao kung mag-aalit sa mga maliliit na tao o kaya yung mga piling tao. Akala mo kung sinong matapang. Kagaya nito, tignan ninyo. Kauupo niya, ito, pinapagalitan niya yung cashier. Yung may-ari ng department store. Ayan natin. Daman ng nanay, live-in partner at iba pang kamag-anak ni Erica na imbestigahan mo doon sa kanyang pagiging short. Anong kinalaman noon? Ganun bang itinuro sa pag-imbestiga? In the first place, ano ba ang credentials mo? Ano ba yung qualification mo para sa pag-iimbestiga? Kayo ba'y nakapag-aral, nag-seminar, nag-schooling tungkol sa proper way to investigate a suspect na nag-short sa kanyang pagiging cashier? Yan. Ikaw na mismo nagsabi, sir, malinis sa treasury. Yan, nagalit sa mga maliliit na tao. Oo. Recently, ngayong araw, nagalit ulit. Uminit daw ang kanyang ulo. Sa isang Chinese. Bakit kinakayang-kaya niya lang? Tingnan natin to. Mr. Shi. Mr. Shi, sino yung apprehending officer ng Bureau of Customs? Nandito ba inquest? Bureau of Immigration? Ako po, Your Honor. Marunong mag-Tagalog yan kahit na baluktot. Mr. Anong pangalan mo? Mr. Shi. Ikaw wag panggap. Ikaw marunong Tagalog kahit konti. Ikaw sagot Tagalog, okay? Hindi. Marunong ikaw. Immigration. Pa siya mag-Tagalog, di ba? Konti nga lang. Konti lang daw po, Your Honor. Exactly. Sagot ikaw kahit konti. Tagalog. Kasi kung hindi, ikaw kulong ba? Kunti, marunong ko. Yun. Hindi nang makatagalog, kulong. Grabe Marunong ikaw. Huwag ikaw loko-loko amin. Now, sino yung leader? Leader. 你的领导是谁？没有领导。 There's no leader. Manitan. Okay, hindi ko alam kung anong about dyan sa Chinese na yan. Pero ito, yung ending nito, kinontempt niya or kinontempt nila. Actually, yung nag-contempt pa nga si Erwin Tulfo, yung kapatid niya. Ito, duwag to Yang sat-sat lang. Na-contempt yung inchik na yan. Kumbaga, yan lang yung mga kayang-kaya niya. Uy, Joe, hindi. Di
Di ba hiniring din nila at pinatawag din si Mel Robles? Galit na galit, di ba? Ay, oo nga pala. Sige nga, balikan natin yung nangyari sa PCSO. Tignan natin na yung unang hearing, galit na galit si Tulfo kay Mel Robles. Yung pangalawang hearing, aba, tropa na sila. Panoorin natin ito. Balikan lang natin. Umabot ang 14% na 1 billion, ibibigay mo pa rin 1 billion at yun yung naging gastos nila. O ang Sumisigaw, sale ng 10 million, no? So, I don't know. Ano January 18 yun na, unang hearing nila. Gumaganon pa sa table si Rafi. It's really hypothetical yung sinasabi nyo. Pero we have to put a cap somewhere. Kailangan po lagyan natin ng cap. Dapat 14 million, dapat 5 billion. Sinisigaw niya. Oy, best friend ni ano yan. Riza Marcos yan. Huwag mo ginaganyan yan. Hindi mo ba kilala? Hindi mo ba alam? Dapat hindi 14%, dapat 5%. Wow, pumapalakpak kami dyan. Nagalit na galit. Yan ang gusto namin. Oh, galit na galit? Kaya nga po yan po ay within the operating expense. Ngayon, na hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalakayan until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan, identity, nung nanalo. Especially sa inyo po siya nanalo. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Tumatango si Ma'am Javier. Pero yan po ay, syempre yan po yung sabi-sabi nila. Para maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailan mag-hire ako ng private detective. Wow! Kung kinakailan, ang yabang! Ang yabang niya. Kung kinakailangan mag-hire ako ng private detective, ang yabang para kang si Norman Mangusi. Ang yabang. Masiguro na Hindi mo naman ginawa. hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo. Tropa ninyo, ang tropa niya yan, oh. Ayan, oh. Si Kokak. Sana all. Tropa. Ayan na, tropa. Kapag halimbawa, after mag-hire ako ng private detective at na-trace na talagang, lumitaw na talagang hindi galing sa inyo, then sasabihin ko rito na yung ay chismis lamang, walang katotohanan. Pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon, I might even use the NBI, DICT, private detectives, CIDG, lahat ng mga agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking, LTO, PSA, kung connected ba o hindi, or SEC, connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO, itong nanalo. So mamaya sa executive session, A few moments later. January 18 yan, pag-usapan natin ito naman, second hearing, Today. January 25 na. Ang bait! Nakalimutan niya na mag-hire siya dapat ng private detective. outlets, Ang bait. operators, and I want them back. Sige po, Your Honor. Gagawin po namin ng paraan. Yun lang po kasing options namin, we are weighing it. Yung isa po kasing machine, 450,000. Natapos yung ilang oras, 5 hours, mahigit, yung hearing na to. Walang executive session na nabanggit or update. Nako! If we would continue reordering, ay masyadong mabigat yun para sa Oo, kasi nung January 18, di ba sabi nila mag-executive session sila, magpapakitaan sila ng ebidensya, papakitaan ni Mel Robles. Pero ito, second hearing, walang na-mention, hindi tayo in-update. Kasi sabi niya, kung makita ko ebidensya na link ito sa inyo, sabi niya, I might have to use ganito ganyan, sabi niya. Second hearing, wala siyang in-update sa atin. Nasaan na yun? Kaya we are looking for, we consider that, Mr. Chair, we consider Mabait that mabait na. System, hindi na ho sila 25 years na po kasi yun eh. Years. Kasi we started po, Hindi machine, na kahit sumisigaw. hindi ho kami nag-upgrade nagagamit pa po siya. Ang hindi ho talaga maayos na machine ay tapos po nung sa mga wala pa pong machine dahil it will take time bago po sila maka-order po eh. Bait, Mr. Robles, yung Thank sinasabi you po. ni Ms. Javier, Mr. Robles. Sige po, we will refer it po for the Mabait. technical kasi hindi rin po siya expert, hindi rin po ako expert. Seriously look into it and study, validate yung kanyang mga observations. okay,
I would like to get the opinion of Bait, the chairman of PCSO na kanina pa nakamonitor na nakikinig sa atin. Chairman Johnny Cua, sir, what's your opinion? Ang bait mo. Nakakagat. Oops. Huwag na yan. Hindi na sumisigaw. Kinausap ka ba ni Coca during that time? Kasi, as far as we know, until now, walang nangyari dyan sa investigasyon, dyan sa fiasco, dyan sa gulo ng maraming nanalo sa PCSO at yung inedit na hindi natin alam kung legit na nanalo yun o hindi. Sila din pala nanalo. Wala pong nangyaring updates sa taong bayan up to this point in time. Diba? And yan lang yan sa mga hearing wala masyadong masyadong siyang very very soft. Nagagalit lang siya sa mga maliliit at kung doon sa alam niya na kalaban. Yun lang. No other than that. Sa batas, may nakita ba kayong batas na ginawa nito? Ako, as far as I know, wala akong alam. Nakakatawa pa nga siya. Hindi ko alam kung naipasa batas na ito. Nakakatawa daw kasi gusto niyang magkaroon daw ng liquor licenses para daw maiwasan yung teenage pregnancy. Ito, 2 years ago. Ito, tingnan natin. Senator Raffy Tulfo said he wants liquor licenses for sellers in a bid to curb teenage pregnancies. Tulfo made the statement during the Senate Committee on Women, Family Relations and Gender Equality hearing, saying he knew of several cases of teenagers becoming pregnant after a liquor drinking session. The neophytes... Baka sabihin mo nga maraming nabubuntis after a politician offers indecent proposals. Baka ganun. Ganun nata. Marami kayong mga politiko, ginagamit nyo ang pera ng taong bayan, ha? Pang-tip nyo lang yan hanggang sa makuha ninyo yung babae, aanakan nyo, tas iiwanan ninyo. Ang problema, tax ng bayan ang ginagamit ninyo. Kaya nga naman, medyo nag-viral itong interview na ito. Talagang initials, Raffy na Raffy to. Si Senator. Magkano ino-offer ni Senator? Ano pa lang? Tip pa lang, paldo na. Nandun sa tip pa lang, paldo na. Yung mga nag-offer? Nandun sa hearing. Nandun? Oo, nandun syempre. Nako, okay. Last name. Initials. Ano siya? May Y. May Y. Tapos ano yung last name? Letter ng first name. O, sige. First letter. First name. R. Raffy, may Y. Letter ng last name. First letter ng last. Sige. Wag first letter. Last letter ng last name. R ang first name, di ba? Opo. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F na lang? ang last name. Opo. And then, medyo nagtalang. Pero ano yan Yun ang last letter? Yung elf? Hindi. Second. Pangalang. Pangalawa. Pangalawang letter ng last name. Opo. Si Senator. Rough. Ang nakakatawa kasi dyan, may umaray kasi. I mean, ang umaray dito is mismong kapatid. Mismong kapatid ng kasi kung umaray ka, ibig sabihin, yun na yun. Kino-confirm mo. Ramon Tulfo defends his brother, Senator Raffy Tulfo, who is being linked to a Viva Max star. Nag-viral si Chelsea Elore over the weekend after she claimed sa interview that a senator made an indecent proposal. Ang initial offer or tip daw, nasa 250,000 to 300,000 pesos. The lawmaker's name allegedly contained the letters R, Y, and F. Sa FB post, Ramon Tulfo says he doesn't believe the speculations dahil takot sa asawa ang kanyang kapatid. Takot daw sa asawa. Nagawa nga niya yan during sila pa ni Jocelyn, hindi Jocelyn. Ni Jocelyn Pua. Nagawa nga niyang
magkaanak, ito may may katibayan tayo dito Papakita If ko sa inyo hypothetically it were true, ano naman daw kung nang-womanize si Senator Tulfo? Ang nakakahiya daw ay kung nanlalaki ito gaya umano ng isang lawmaker na mahilig sa basketball player. Kilalang generous din daw si Senator Tulfo. Generous, syempre. Pag babae, pag nakuha, ganun yun. Eto, no? Nililink kasi si Raffy Tulfo doon dito kay Chelsea. At nakita naman natin na meron namang post talaga itong yung babae. Pero iba to KCD ito KCD in one frame. Present na rin si Rev sa ginanap na Christmas party. Ayan. Ayan. Kita nyo sa isang frame. Ayan. Christmas party. Tapos ito pala yung Christmas party na yan. Ayan. KCD? Chelsea? Nagtataka naman kasi ako sa nagtataka kasi ako sa mga politiko ba't kailangan nilang magganito? Pwede naman silang kuha ng intermission number pero huwag naman yung mga ganito, parang feeling ko yung parang gustong-gusto nila na magsagawa ng beauty pageant, yung mga ganitong sayaw-sayaw para makapili sila ng chichiksin nila. Ganun po ba yun? Tapos offeran yung mga indecent proposal. Kaya nga ako naman hindi naman talaga ako magtataka kasi nga etong si Raffy Tulfo na-link din sa isang artista. Ito tignan nyo si Barbara Milano. Tatlong taon. Ayoko na lang banggitin kasi masaya mo. Minahal niya. Dito rin sa interview kay ng boyfriend na politician. Tumunod po isang columnista dahil Ralph. True dun sa naging boyfriend kong dalawa na yon, kumalat yung mga kaibigan namin. Ngayon ba kamusta ang buhay mo? Yan. Tapos ito na siya. Siguro, depende sa... Siyempre, minahal mo yung tao. Barbara, naging emotional ka kanina doon sa pagbanggit mo sa isang politician na sikat na ngayon. Bakit? Kasi diba, siyempre minahal mo yung tao. Tapos ilang taong kayo, 3 years. Kaya maaalala mo kasi wala namang ginawa sa'yo masama yung tao. Minahal ka rin naman. Kaya lang siyempre may point na darating yung time na hindi magkakahiwalay din pala kayo. Saka hindi lang yan. Ito, mabot din ito ng 1.6 million views. Ayan po, post natin yan. About 4 years ago, ayan, nung patakbo pa lang si Raffy Tulfo, na-interview namin kasi itong dati niyang asawa, na iniwanan niya at meron silang anak. 4 na beses palang ikinasal itong si Raffy Tulfo. Para malinaw lang, hindi natin inaano yan kasi syempre halos mga lalaki naman ganun naman talaga, 'di ba? Kaya lang ang hindi kasi maganda dito kapag ikaw ay nasa power, pag may power ka na ikaw ay presidente, congressman, senador, pwede mong gamitin yung power mo na yan plus money ng taong bayan. Yun yung masaklap, yun yung hindi maganda. Kasi
malay ba namin kung ang ginagamit ninyong pang-tip pa lang, wala pa doon yung bembangan, yung pinaghirapan namin. Tinataksan nyo yung taong bayan tapos doon pala manggagaling yung pang-tip ninyo. Syempre, hindi ba yan yung mga yan? Syempre, kailangan din nilang pera. So, just a matter of boom, pera na agad. Pero, kawawa naman ang taong bayan. Yun yung point natin dito. Wala naman siyang nagawa sa Senado ngayon, di ba? Sabi niya, dadalhin niya sa Senado. Sabi niya, i-update niya tayo sa kanyang programa kung ano yung nangyayari sa Senado. Magagalit siya pag hindi tumatalima para sa taong bayan. Pero, doon pa nga lang sa PCSO, napatahimik siya, di ba? So, ito, babalikan natin itong mga ginawa niyang kabalbalan bago pa siya naging senador. At kung kayo magkakamali, itatapat pa niyo ito sa running president. Nako, ewan ko na lang sa inyo. Tunghayan natin ang ibang anggulo naman sa issue ng di umano na pang-extort raw ng first wife ni Raffy Tulfo na si Julie or Julieta Licop. At syempre, balikan natin ang timeline ng buhay pag-ibig ni Idol Raffy. October 25, 1982, noong ikinasal si Rafael o Raffy Tulfo at si Julieta Licop. At pagkaraan ng 5 buwang pagbubuntis ay nagtago na si Raffy Tulfo at hindi na muling nagpakita pa kay Julieta hanggang sa isilang ang kanilang anak noong March 6, 1984 at pinangalan ng Grandy Tulfo. Kasabay ng pagtatago ni Raffy Tulfo ay ang paglipad niya papuntang Amerika noong March 30, 1985 at doon ay nakapag-asawa sa isang nagngangalang Celedonia Amos sa Washoe County, Nevada. Naghirap ang buhay ni Julieta Licop sa pagkawala ni Raffy Tulfo at mag-isa na nga niyang itinaguyod ang kanilang anak. At pagkatapos ng 9 na taon na umaasa pa rin si Julietang bumalik si Raffy, ay tuluyan na ring bumitaw at nagipagkasundo ng kasal sa isang foreigner na si Joseph Pearson noong October 5, 1992. At syempre matapos niyang ipa-invalido ang kasal nila ni Raffy Tulfo sa bisa ng presumptive death of husband. Samantala si Raffy Tulfo naman ay bumalik sa Pilipinas at nagpakasal naman kay Jocelyn Puwa noong June 24, 1993 at January 20, 1995. Bali 2 beses kasing ikinasal kay Jocelyn Puwa. Naghain naman ng kasong bigami o pagpapakasal sa mahigit 1 tao si Julieta Licop laban kay Raffy Tulfo. Dahil kung susumahin ang kasal ni Raffy ay 3 beses. Isa kay Julieta, isa kay Celedonia at 2 beses kay Jocelyn. Madako naman tayo sa mga anak ni Raffy Tulfo. Si Grandy Tulfo na anak niya kay Julieta, Maricel at Ralph Tulfo na anak naman niya kay Jocelyn Puwa. At ang panghuli si Ishi Tulfo na anak ni Raffy sa loob ng kasal nila ni Jocelyn Puwa. Si Ishi Tulfo ay anak ni Raffy kay Ana Lizelle Tolentino Tarakatak na ipinanganak noong May 8, 2008. Sa usaping 100 million o pang-extort naman di umano ni Julieta Licop ay pakinggan natin ang pahayag mismo ni Julie Licop. Nanay ko, nung tumawag ako sa kanya, sinabi niya sa akin nakita niya si Raffy sa TV. Sabi ko sa nanay ko, aba, buhay pa lang, walang niya. Sabi ko sa nanay ko, yan sinabi ko sa kanya. Sabi ko, kailan nyo nakita? Sabi ko sa nanay ko, siya yung, ano ba yun? Parang wanted sa, hindi, nasa wanted China Force yun eh. Wanted sa radyo. Parang hindi yun. Sa Channel 4 siya. So anyway, isa sa programang yun na parang sa US pareho yung title nun. So anyway, sinabi ko sa anak ko, dahil tatay niya yun, may karapatan siyang malaman, di ba?
So sabi ko, anak, sabi ni Lola, nakita niya ang tatay mo sa TV. Buhay pala siya. So at that time, kami ng anak ko, bago pa kami sa US, talagang nahihirapan kami, teenager na yung bata. Mahirap, may trabaho ka tapos yung anak mo, parang talaga nawawala na yung panahon mo sa anak mo pagtrabaho dahil ako gusto ko magtrabaho para makaipon ng pera, tumutulong dito. So alam mo naman yung mga pamilya importante sa atin. So anyway, ang hiningi ng anak ko ay makilala ang kanyang ama. So sinabi ko kay Jo, wala siyang problema doon. In-encourage na yan na gawin namin yun para siguro bumait or mag-ano ang anak namin yung maging hindi na siya magiging ganon siya sa yung parang mahirap siyang kausapin ganon or as a teenager. Iba yung ng mga parang bata may kulang sa sa buhay niya, parang ganon. Yung parang ganon, exactly. So, dinala ko sa Pilipinas. Hindi pa kami komportable yung buhay namin noon. Pareho kami nagtatrabaho ng asawa ko. Pero nangutang kami para dalhin ko dito yung anak niya, ang anak ni Rafi. So dinala ko siya, yung mga kapatid ko, tsaka yung bayaw ko, kasama namin pumunta ng Channel 4. Nandoon, noong unang pagdating namin doon, wala si Rafi. Yung guard, siguro nakita niya kahawag ni Rafi yung anak ko. Sinabi niya sa amin dumating si Rafi. Tinawag ko siya, dinaanan niya ako. Hindi niya ako nakita kasi nakatalikod ako. Nung tawagin ko yung pangalan niya, Rafael, yung tawag ko sa kanya, Rafael. Lumingon, lumapit sa akin. Sabi ko gusto siyang makilala ng anak niya. Ngumiti siya. Sabi niya sa akin, there's no doubt, sabi niya, na anak ko siya dahil magkamukha kami, sabi niya. So niyayaan niya kami sa kantin sa loob ng Channel 4. Mayroon siyang news noon. Pagkatapos ng news, lumabas siya at pinuntahan kami. Nag-usap kami. Kaharap ko silang dalawa ng anak ko. Alam mo ba, iisa mukha nila, pati mata. Sabi ko sa sarili ko, carbon copy niya. In person, carbon copy niya yung bata. So anyway, every 2 years, so nag-spend siya ng time sa tatay niya. At 2 weeks kami rito. Every 2 years, umuwi kami rito, nag-spend time siya sa tatay niya. Hindi namin pinag-uusapan. Okay. So puputulin ko yan medyo mahaba ng konti. 15 minutes lang naman yan. Ilalagay ko yung link dyan sa may comment section at sa description. Panonoorin ninyo. At hindi lang yan. Ito pa yung asan yung iba na interview. Alright. Plus is sabi niya 84. Naghiwalay kami is 83. So kahit let's say isang taon lang siya after na pagkatapos ng iwan kami, nanganak ako. Pero hindi pa rin niya yung inalam kung buhay or kung ano ang anak namin. Wala. Hindi easy, napakahirap kasi galing ako sa mahirap na So, 'di ba? Sabi nila matudungin, mapagbigay daw si Raf. Pero anong ginawa niya dito kay Madam Julie Licop? Inanakan niya, iniwanan niya. Pero kung makapagsalita dito, kala mo kung concern dito, sa kanyang programa. Si Rafi, humingi pa ako ng tulong. Sinasana po kami ng anak ko. Doon sa Iloilo. Kaya lamang, natin Ako nito saan? Opo, sir. Nang dahil sa pandemic, kayo po'y natanggal. Opo, tutulungan daw niya. Ang tao. Nasaan po si Mister? Nabuntis pa ako nito sa anak ko. Hanggang nanganak na po ako. Ako na po yung nagbumubuhay. Pansinin ninyo, wala siyang comment doon. Tao. Nasaan po si Mister? Nabuntis pa ako nito sa anak ko. Hanggang nanganak Siyempre, na po walang ako. comment Ako na po kasi yung ganun siya. nagbumubuhay. Single mom po kayo. Opo. Saan po kayo sa Iloilo, ma'am? Sa isla po ako, sa Concepcion po, sir. Meron po kayong kamag-anak doon kapag kayo po'y napauwi doon. Meron. So, basically, wala siyang follow-up or wala siyang violent reaction doon sa tatay. Diba? Oo. Kasi, siyempre, kung tutuusin, tagapagtanggol nga siya ng naaapi, diba? So, dito pa lang, aping-api na yung nanay. Si Nanay Lona, aping-api na siya dito. Wala siyang makakapitan.
basically, nung nagbuntis, hanggang sa nanganak, nakita nyo naman, malaki na yung bata, wala yung tatay. So, tuloy-tuloy yung pagtanong niya, pero hindi na doon about sa tatay na nang iwan nung mag-ina niya. Siguro, syempre, dahil nakaka-relate itong si Raffy Tulfo. Pinanood ko ito hanggang sa huli, minsan ni isang komento doon sa tatay na nag-abandona dito sa mag-ina, wala siyang komento. Yun nga yung ini-imply ko dito, itong si Raffy Tulfo, very sympathetic dito dun sa mag-ina. At nung tinanong nga kung saan yung tatay, kahit hindi sabihin ng word per se ng mag-ina ay nung nanay na iniwan sila at nabandona, yun yung dating. At inaasahan ko na magagalit sana si Raffy doon sa tatay na nag-abandona. Hindi. Pagsabihan, o kayong mga tatay dyan, o kayong ganyan. Kasi alam niya na ganun siya. Ayan. Paano kaya siya sa mag-ina niya? Iniwan niya kaming mag-ina, iniwan niya ang kanyang anak. Na hindi siya lumingon. Hindi siya, pumunta siya ng US, sabi niya 84. Naghiwalay kami is 83. So kahit let's say isang taon lang siya after na iniwan, pagkatapos iniwan kami, nanganak ako. Pero hindi pa rin niya yung inalam kung buhay o buhay o. Kaya kayo kayo na kung sino man kayo, saan kayo malilink dito kay Raff na ito, no. Nako, mag-ingat-ingat po kayo, no. Mag-i-indecent proposal po ito, no. Sasabihin naman ninyo, hindi mapagbigay yan kasi tip pa lang 250k. Ang tanong, saan galing yun? Pangalawa, paninindigan ba kayo kagaya ng ginawa niya sa mga babaeng ito, di ba? Hindi, okay lang naman. Wala naman siguro problema kasi nga kita nyo naman si Tatay Digong, ganun naman, di ba? Kaya lamang hindi naman niya inaabuso yung mga babae. Unlike itong taong ito. Nasa posisyon ka, but you are using the power and the money of the people to abuse these people. At hindi lang yan, walang nagawa sa Senado, no? Yung pa kaya maging presidente. Ito, fini-feature natin. It's not because tayo malinis tayo or wala namang perpekto, wala namang malinis. Ang atin lamang napakadelikado po yung ganito na alam mo yun na meron pala silang ginagawa talagang ganito na mga indecent proposal na na hindi natin mawari kung saan galing yung kanilang pinampapropose na pera. Kasi delikado po yan. Powerful sila, nasa position sila. Yun ang point natin dyan. Nagugulat nga ako, ganun pala, no? Kasi I believe na hindi lang si Raffy Tulfo yung ganito. Marami dyan ang nag-aabuso at gumagamit ng pera ng bayan para lang sila ay makapangbabae. And it's very sad for our politics kasi hindi na good governance ang ginagawa nila, kundi para sa sarili na magpayaman sila, magparami ng kanilang kabit, magpakasarap sila sa pinaghirapang pera ng taong bayan. Yun lang naman ang point natin dyan. Kaya po, no, wag po kayo magkakamali. Mga ganitong mga pangako, pag ako'y naging senador, ipagtatanggol ko ang karapatan ninyo. Pero pagdating nila doon, wala, tumahimik na. O siya, sa susunod, meron tayong medyo i-discuss na isang politiko din, na medyo parang nabutol din tayo, no? But for now, iwanan ko kayo with this full segment ni Raffy Tulfo sa comment section at saka sa description. Panoorin nyo na lang ng buo. Maraming salamat. Ingat.